Nitong Miyerkules ng gabi, naghahanap ang Detroit Pistons ng kanilang pangatlong sunod na panalo sa kanilang laban kontra Charlotte Hornets. Halos madagdagan nila ang kanilang pinakamahabang winning streak sa maagang season na ito, ngunit isang buzzer beater mula kay Brandon Miller ng Charlotte ang nagbasag ng pagkakataon. May halos 10 segundo na lang natitira sa laro, leading ng 1 puntos ang Hornets. Si Ron Holland, ang rookie forward, ay nakakuha ng isang malaking steal at mabilis na tumakbo papuntang kabilang dulo para sa isang layup na nagbigay sa Pistons ng 1 puntos na kalamangan. Malinaw na hindi pa tapos ang laban para sa Pistons dahil magkakaroon pa ng isang huling offensive possession ang Hornets pagkatapos ng timeout. May mahigit 5 segundo na lang natitira, iniset up ng Hornets si Grant Williams para sa isang 3-pointer. Tumama ang shots ngunit hindi pumasok. Gayunpaman, nandoon si Brandon Miller para sa isang tip-in at naipasok ito sa tamang oras bago pa mag-sound ang buzzer na nagbigay sa Hornets ng 1 puntos na kalamangan at tinapos ang laro na may 0 sa orasan. Halos natapos ng Pistons ang dramatikong panalo sa tamang side ng scoreboard, ngunit sa halip ay isang 1-point loss ang kanilang natamo. Dahil sa pagkatalo, bumagsak ang Pistons sa 3-6 sa season pagkatapos manalo sa kanilang huling 2 laro. Muli, nagpakitang gilas si Cade Cunningham na nagtala ng isang double-double na may 20 points, 10 rebounds at 10 assists sa kabila ng isang injury scare kay Jaden Ivey. Nakapag-ambag pa rin siya ng 21 points, 4 rebounds at 5 assists sa loob ng 34 na minuto ng laro. Mula sa bench, nakatanggap ng malaking tulong ang Pistons mula kay Paul Reed na tumulong nang mawalan ng pagkakataon si Jalen Duren dahil sa ankle injury. Sa kabila naman, nakapagbigay ng standout performances ang mga players ng Hornets na sina Miles Bridges at LaMelo Ball. Pinagsama nila ang 52 points. Sa sumunod na laban naman, ang 9-0 Cleveland Cavaliers ay nagtakda ng bagong record para sa pinakamagandang pagsisimula sa kasaysayan ng team. Tinalo nila ang 1976-77 team sa kanilang pinakamahusay na simula sa 53 taon ng prangkisa. Si Donovan Mitchell ay nagtala ng 29 na puntos at tinulungan ng Cleveland Cavaliers na magtakda ng record para sa pinakamagandang pagsisimula ng prangkisa sa isang panalo laban sa New Orleans Pelicans nitong Miyerkules ng gabi. Pinangunahan ni Mitchell ang isang balanseng atake habang si Jarrett Allen ay nagdagdag ng 16 na puntos at 14 na rebounds. Si Caris LeVert ay nagtala ng 16 na puntos. Si Evan Mobley ay may 15 puntos. Si Darius Garland ay may 14 na puntos at si Ty Jerome naman ay may 11 puntos. Sa Pelicans naman ay nakapagtala si Zion Williamson ng 29 na puntos. Si Jose Alvarado ay may 24 na puntos. Si Brandon Ingram ay may 20 puntos. Si Brandon Boston Jr. ay may 14 na puntos. Si Javonte Green ay may 11 punto at si Yves Missi ay may 10 punto upang pamunuan ng Pelicans. Si Allen at Mobley ay nagtala ng tig-4 na puntos at si Garland at Mitchell ay parehong nakagawa ng 3-pointer habang binasag ng Cavs ang 59-all na tie sa halftime sa pamamagitan ng isang 16-4 run. Ang Pelicans ay umabot sa loob ng 7 puntos bago muling tumama ng 2 3-pointers ni Garland at isang 3-pointer ni Sam Merrill upang matulungan ang Cleveland na magtamo ng kalamangan. Pinalitan ng New Orleans ang kalamangan at naging 11 punto na lead sa pagtatapos ng ikatlong quarter. Si Georges Niang ang nagbukas ng scoring sa 4th quarter bago si Williamson ay nagtala ng 6 na puntos. At si Boston ay nagdagdag ng 5 puntos upang maibaba ang kalamangan ng Cleveland sa 5 puntos. Muling binuo ng Cavs ang kalamangan nila sa 12 puntos, ngunit si Alvarado ay nakagawa ng magkakasunod na 3-pointers upang mapababa ang kalamangan sa 6 sa kalagitnaan ng quarter. Sumagot si Mitchell at Allen ng magkasunod na basket at hindi na bumaba pa ang kalamangan sa 6 na puntos. Nagsimula ang Cavs ng 8 puntos bago gumawa ng 2 3-pointers si Alvarado upang tulungan ng New Orleans na makuha ang kanilang unang kalamangan sa score na 16-14. Nagpalitan ng kalamangan ang 2 team ng 4 na beses bago nakapagtala ng 6 na puntos ang Pelicans upang palakihin ang kalamangan sa 11 punto. Si LeVert ay nag-ambag ng 4 na puntos mula sa huling 8 puntos ng Cavs at nakabawi sila upang mabawasan ang kalamangan sa 5 puntos sa pagtatapos ng quarter.
Si Green ay nakagawa ng 3-pointer upang simulan ang scoring sa second quarter bago nagsara ang Cleveland sa loob ng 3 puntos. Nagpatuloy ang mga team sa halftime na nakatabla sa 50. At sa huli, nanalo ang Cavs na may score na 131-122. Sa huling balita, sa kanilang unang laban sa isang NBA Certified Elite Team ngayong season, nakuha ng Warriors ang isang ideya kung gaano sila kalapit na makasama sa eksklusibong club na iyon. Hindi lang sila sapat na mahusay para makipagsabayan sa defending champion Boston Celtics, kundi matibay din na natapos nila ang laban sa mga ito. Bagamat leading sila ng 14 na puntos sa simula ng second half, napanatili ng Warriors ang kanilang kalamangan laban sa pagsalakay ng Boston sa huling 23 minuto at nagtamo ng isang lubos na nakakasyang panalo nitong Miyerkules ng gabi sa TD Garden. 5 Warriors ang nagtala ng double figures kung saan si Stephen Curry ang nanguna na may 27 puntos. Si Andrew Wiggins at Buddy Hield ay parehong nagtala ng 16 na puntos, si Kyle Anderson ay may 11 punto at si Jonathan Kuminga ay may 10 punto habang ang Warriors ay umangat sa 7-1 record sa season at 5-0 winning streak. Matapos mahirapan sa simula, nangunguna ang Warriors sa second quarter at napanatili nila ang kanilang kalamangan sa pamamagitan ng matinding depensa at malakas na bench play hanggang sa muling bumangon ang Celtics sa fourth quarter, pansamantalang kumuha ng kalamangan bago nakabawi ang Golden State at tinapos ang laro. Matapos ang tahimik na first half na may 6 na puntos sa 17 minutong paglalaro, nakahanap si Curry ng ritmo sa second half at nagbigay ng isang performance na nagpatibay sa Warriors na hindi tuluyang mag-collapse. Nagtala si Curry ng 21 punto pagkatapos ng halftime. May sagot siya sa halos bawat pagsugod ng Boston na may 11 punto sa third quarter at 10 punto pa sa fourth quarter. Ang 27 puntos ni Curry ay nagmula sa 8 of 17 shooting mula sa field, kabilang ang 4 of 9 mula sa malayo at 7 of 7 mula sa free throw line. Pangdagdag pa, nag-ambag siya ng 9 na assists, 7 rebounds at 4 na steals. Bagamat nakabalik lang siya sa laro 2 araw na ang nakalipas matapos magkasugat ng sprained left ankle, naramdaman niyang sapat na ang kanyang kondisyon upang maglaro ng season high 34 na minuto, nagtapos na +7. Nang magbalik si Curry sa laro, umusad din siya sa ika-30 pwesto sa career scoring list na nalampasan si Charles Barkley, isang madalas na kritiko ng Golden State. Ang anumang pag-asang makapagsimula ng mabilis upang patahimikin ang crowd ay agad na naglaho nang ang Warriors ay antukin mula sa simula. Palyado sa kanilang unang 11 pagtatangka at nahulog sa likod ng 11 punto sa loob ng 5 minuto. Hindi nagsimula ang party hanggat hindi pumasok si Warriors coach Steve Kerr sa kanyang bench. Tinawag si GP2 at Buddy Hield. Ginising nila ang team sa isang 16-5 run, kung saan ang 12 puntos ay nagmula kina Payton at Hield. Nag-ambag ang bench ng 14 sa 19 na puntos sa first quarter. Ang momentum ay nagpatuloy hanggang sa second quarter, kung saan nagsimula ang Warriors ng 14-5 run. Nakakuha ng 4 na lead at nagpatawag ng full timeout ang Celtics. Karamihan sa mga puntos ng Warriors ay nagmula kina Hield, Anderson, Kuminga at GP2 na tumulong sa bench na naging pinakamataas ang productivity sa NBA. Si Tatum ang pangunahing dahilan kung bakit hindi nakapag-extend ang Warriors ng kanilang 11 punto halftime lead dahil ang Celtics ay nakapag-score ng 41 punto sa third quarter. Pagkatapos makapagtala lamang ng 40 punto sa first half at naitabla ang laro sa 1 punto bago dumating ang fourth quarter. Nagtala ng pinakamataas na 30 puntos si Tatum at ginampanan ang kanyang bahagi upang buhayin ang kanyang team. Ngunit hindi ito sapat at nabigo sila sa huling buzzer ng laro. Ano ang masasabi nyo dito mga kaibigan?